Magandang araw po mga ka-recap at sana po ay okay lang po tayo ngayon. Atin naman pong balikan ang kwento ni Vlad. Pagkatapos nga naimbitahan ni Portly si Vlad sa kanilang bahay para sa isang bakasyon, ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ni Yeager kaya hindi siya nakapagpaalam. Pero nalaman pa rin ito ni Joseph kaya pinatawag niya si Vlad at sinabihan na papayagan niya itong magbakasyon. Plano din naman niyang bigyan ng bakasyon si Vlad pagkatapos ng nangyari sa Derrimar. Tinanong ni Vlad si Joseph kung paano niya nalaman na inimbitahan siya ng pamilya Connor sa kanilang bahay. Ito pala ay dahil ipinagkalat na ni Portly na magbabakasyon si Vlad sa kanila at sobrang nasasabik ito. Tila mabilis nga na kumalat ang balita at alam na ni Vlad kung paano ito nakarating kay Joseph. Wala naman daw planong pigilan ni Joseph si Vlad sa pagbabakasyon dahil karapatan naman niya ito. Nagpasalamat si Vlad kay Joseph. Sinubukan din niyang tumingin kay Yeager at nagbaka sakaling magkasalubong ang kanilang mata at nang makahingi rin siya ng permiso. Napansin din ni Joseph na tila merong di magandang nangyari sa dalawa. Pwede niyang ayusin ang problema ng dalawa sa mga oras na yun pero nirerespeto niya ang relasyon ng dalawa kaya hahayaan niyang silang dalawa mismo ang magkaayos. Pakiramdam ni Vlad ay nasasakal siya. Pinag-iisipan niya kung magpapaalam na lang ba siya. At aalis na lang. Pero biglang nagsalita si Yeager. Kahit daw ito ay isang bakasyon, ang kabalyero ay hindi binibitawan ang espada niya. Nabigla si Vlad pero sumagot siya agad kay Yeager. Pinaalahanan siya ni Yeager na huwag kalimutan mag-training pag may pagkakataon. Sa isip ni Yeager ay alam naman niyang si Vlad ang klase ng tao na hindi pinapabayaan ang training. Pero sa mga ganiton pagkakataon ay kailangan niya pa rin paalahanan si Vlad para hindi maliga ang landas nito. Malalaman pa rin daw ni Yeager kung nag-training nga siya pagbalik niya. Masayang sinagot ni Vlad si Yeager. Tila ay nagkaayos na ang dalawa. Pinaalahanan din siya ni Joseph na huwag masyadong umasa sa kabayo na makikita niya doon. Mahirap daw ang problema ni Vlad at kahit ang pamilya Connor ay mahihirapan din dito. Obserbahan daw ni Vlad kung anong kabayo ang hindi masyado maaylap at natatakot sa kanya at alamin kung saang rehiyon galing ang mga kabayong ito. Aalis na sana si Vlad pero biglang sinabi ni Joseph na hindi niya daw kailangan ng pasalubong. Tatandaan daw ito ni Vlad pero sa isip niya ay kabaligtaran ang ibig sabihin ni Joseph. Nagustuhan nga daw nito ang hamon na dala niya noon. Naiwan si Yeager at Joseph sa loob. Sinabi ni Yeager na kung walang problemang mangyayari ay tiyak magkikita ang dalawa doon. Posible daw ito sabi ni Philip dahil pareho silang kilala sa Bayzid. Tinanong ni Yeager si Joseph na baka gustuhin at kunin nila si Vlad. Sinabi ni Joseph na ang taong ito ay magsasabi kung may gusto siya at hihingiin niya ito. Pero wala daw siyang ni isang intensyon na ibigay si Vlad sa kanya. Sino kaya ang tinutukoy ni Yeager at Joseph? Sa kabilang parte naman ng mansyon ay pinatawag si Vlad ni Madam Oksana. Binigyan na naman siya nito ng bagong coat, na babagay daw ito sa kanyang leather armor na kulay abo. Maganda daw ang katawan ni Vlad kaya madali siyang bihisan at maganda ang kakalabasan. Nahihiyang nagpasalamat si Vlad kay Madam Oksana. Sinabi ni Madam Oksana na kung nasa ibang mansyon si Vlad, ay dapat presentable daw siya. Ito daw ay kagandahang loob para hindi mapuna ang kanyang magulang. Nalito si Vlad sa sinabi ni Madam Oksana dahil wala naman siyang magulang. Lumapit si Madam Oksana sa kanya at sinabi na huwag daw siyang hayaan na mapuna ng ibang tao. Nabigla si Vlad sa sinabi ng Madam sa kanya. Nahihiya at namumula si Vlad na sumang-ayon kay Madam Oksana. Sapat na daw ang pagkakamaling tanggapin ng dangal ng isang babaeng noble gamit ang kanyang kamay. Nahihiyang humingi ng paumanhin si Vlad dahil dito. Binigyan ng Madam si Vlad ng isang basket ng lemons. Ito ay dala ni Joseph galing Derrimar. Dalhin niya daw ito at eregalo sa pamilya Connor. Hindi daw maganda ang pumunta sa ibang pamilya na walang dalang regalo. Hiniling ni Madam Oksana na mag-ingat si Vlad sa biyahe at mag-enjoy daw ito sa bakasyon. Pagkalabas ni Vlad ay tumingin ito sa bintana. Nakita niya ang refleksyon niya sa salaming bintana. Sa isip niya ay tila hindi siya nababagay. Pakiramdam niya ay hindi saka niya ang damit na suot-suot. Naalala niya si Zamina. Nasa kumbento na siya pero di niya mapigil ang mag-alala. Sa isang kumbento, usap-usapan na may isang vassal na galing sa pamilya Bayzid na sumisikat at gumagawa ng sariling pangalan. Ang vassal na ito ay nakapagpalabas daw ng aura sa Derrimar. Ang vassal daw na ito ay sobrang gwapo.
Blonde daw ang buhok nito at asul ang mga mata. Narinig ito lahat ng isang babaeng naglilinis ng sahig. Ito ay si Zemina. Ayon sa isang babae ay mukhang isang noble daw ang vassal na ito. Nakapagpalabas daw ito ng oras sa batang edad kaya baka maging kabalyero pa ito ng norte. Habang naririnig ito ni Zemina, naisip niya na imposibleng si Vlad ang tinutukoy nila. Mukhang imposible daw na maging ganito kasikat si Vlad sa maikling panahon. Para sa kanya ay ayos na siya basta nasa mabuting lagay lang si Vlad. Mukhang minamaltrato ng mga babae si Zemina. Siya ang pinapagawa ng lahat ng gawain. Hindi na pinapansin ni Zemina ang mga sinasabi sa kanya ng mga babae. Sa isip niya ay mabuti na lang sanay siya magtrabaho sa Rose's Smile. Naalala ni Zemina ang nangyari sa kanila nang gabing tumatakas sila kay One Hand Jack. Dinala sila ni Marcella sa kumbento pero ayaw silang papasukin ng mga madre doon dahil galing sila sa bahay aliwan. Pero iginiit ni Marcella na ang mga batang dala niya ay malinis. Ang obispo mismo ang gumagabay sa mga batang ito. Sinabi ng madre na hindi pa rin sila basta-basta makakatanggap ng mga bata. Nagalit si Marcella. Sinabi niya na malaking halaga ang binibigay niya sa kumbento. Ang perang binigay niya ay sapat na para mapakain ng mga bata sa loob ng 10 taon. Hindi makasagot ang madre at wala itong magawa kung hindi tanggapin ang mga bata. Pero hindi daw pwedeng pumasok si Marcella. Alam niya daw ito basta alaga na lang ang mga bata. Masisipag silang magtrabaho. Biglang may sumigaw at nakita nila si Marcella. Mga tauhan ito ni One Arm Jack. Dali-daling nakapasok ang mga bata sa kumbento pero nahuli nila si Marcella. Walang magawa si Zemina at naiyak na lang habang nakikita niya kinakaladkad si Marcella. Naiiyak si Zemina habang naalala ito at nabigkas na lang ang pangalan ni Vlad. Ano na kaya ang nangyari kay Marcella at sa ibang mga bata? Sa kabilang dako naman ay sumama na nga si Vlad kay Portly papunta sa kanilang mansyon. Hindi nga daw noble ang pamilya ni Portly pero malakas ang impluensya sa buong Sturma. Napakalaki daw ng bahay nila. Binati sila ng butler ni Portly. Nagulat si Vlad sa reaksyon ni Portly na tila nakita ang kanyang magulang, niyakap niya ang butler. Tinanong ni Portly kung nasaan daw ang kanyang ama. Sinabi ng butler na meron daw bigla ang bisita na dumating na kailangan niyang samahan. Kung ayos lang daw sa kanila at kay Vlad ay puntahan daw nila ang rancho na pinagmamalaki ng kanilang pamilya. Wala daw itong problema kay Vlad pero gusto niya daw makita muna ang mga kabayo. Ang ama daw ni Portly ang magpapakita kay Vlad ng mamahaling kabayo pero pwede nilang tingnan ang ibang kabayo sa rancho. Habang naglalakad ay makikita na takot ang mga kabayo kay Vlad. Tumatakbo ang mga ito kapag lumalapit na si Vlad. Walang masabi si Portly at ang butler niya. Nanlulumo si Vlad. Hindi lang kabayo, kundi pati baka daw ay natatakot sa kanya. Seryoso daw ito sabi ng butler, nasubukan na daw ba ni Vlad na pumunta ng simbahan. Pero sinabi ni Vlad na wala daw siyang sumpa at si Padre Andreas mismo ang kanyang garantor. Nabigla ang butler dito at humingi ng paumanhin. Malungkot si Vlad dahil ano daw ang silbi ng kanyang aura kung hindi lang man siya makasakay ng kabayo. Habang ang ibang kabalyero daw ay nakasakay sa kanilang kabayo, siya naman ay may iwan sa alikabok ng mga ito. Pero sinubukan ni Portly na pag-aani ng loob ni Vlad. Marami pa naman daw silang kabayo na hindi napapakita kay Vlad. Sumang-ayon na lang si Vlad kahit alam niyang medyo imposible na ito. Meron daw silang mga kabayo na sobrang ganda ng lahi na binili ng kanyang ama. Papakiusapan niya daw ang kanyang ama na ipakita ito sa kanila. Patuloy na pinapagaan ni Portly ang loob ni Vlad. Kinagabihan ay nagsimula ng maghanda ang pamilya ni Portly para sa kanilang mga bisita at kasama ni dito si Vlad. Sari-saring mga karne ang niluluto sa harapan nila. Mukhang wala daw sa bokabularyo nila ang salitang katamtaman dahil sobrang dami ng kailang hinahanda. Biglang may sumigaw at bumati sa kanila ni Vlad at Portly. Ito pala ay ang ama ni Portly at ang leader ng pamilya Connor. Binati niya si Vlad at humingi din siya ng paumanhin dahil hindi niya ito nasalubong kanina. Bigla kasing may dumating na mahalagang bisita na galing sa Bayzid. Nagbigay galang din si Vlad at nagpakilala. Mukhang masaya ang ama ni Portly dahil nakita na niya si Vlad. Kilala na daw niya si Vlad at sikat na siya sa buong Sturma. Sa isip ng ama ni Portly ay nasa harap niya ang batang nakapagpatupad ng first code ng Swordmaster sa loob ng matagal na panahon. Masaya dahil naging kaibigan niya si Portly.
Sinabi niya na maswerte daw siya dahil tinatanggap niya ngayon ang mga mahahalagang bisita. Naisip ni Vlad na sino kaya ang mahalagang bisita na nandito. Pagbukas ng pinto ay nagulat si Vlad sa nakita. Walang iba kung hindi si Rut-Iger. Binati siya ni Rut-Iger at sinabi na matagal-tagal din silang hindi nagkita. Nagbigay galang si Vlad at Portly kay Rut-Iger. Hindi daw inaasahan ni Vlad na makita siya dito. Inasar siya ni Rut-Iger at sinabihan na hindi daw siya sigurado kung gusto ni Vlad na kumain kasama siya. Naalala na naman ni Vlad ang nakakahiyang pangyayaring yun. Napansin din ni Vlad na masama ang tingin ng mga kabalyero ni Rut-Iger sa kanya. Mukhang masama ang loob nila dahil una, sa pagtanggi niya sa mani na inalok ni Rut-Iger at pangalawa, ang mga vassal ng mga ito ang kanyang binugbog. Pero hindi siya maaring matakot sa mga ito dahil kapag natakot siya, katapusan na niya ito. Sinagot ni Vlad si Rut-Iger na ayos lang daw na magkasama silang kumain ngayong araw at isa pa, masarap ang mga handa ngayon. Ngumiti lang si Rut-Iger sa sagot ni Vlad, pero bigla niyang tinanong si Vlad kung pwede daw ba itong sumama sa kanya bukas. May pupuntahan daw sila. Kinabukasan nga ay sumama si Vlad kay Rut-Iger, pero hindi maipinta ang mukha ni Vlad. Ito ay sa dahilang hindi sa nakasakay sa kabayo kung hindi sa karo. Tinitignan niya ang isang kasama ni Rut-Iger. Ito ay may tenga ng isang pusa. Tinanong siya nito kung ano ang tinitingin-tingin niya. Siya pala ay si Dorothea. Isang werbeast. Mukhang unang beses daw siyang nakakita ng werbeast sigaw ni Dorothea. Sinabi ni Vlad na may unang beses para sa lahat at isa na ito. Tinanong siya ni Dorothea na paano siya naging isang vassal ng Bayezid ngayong galing naman ito sa squatter. Supladong sinagot siya ni Vlad na ano daw ang masama dito. Mas nakakapagtaka daw na ang isang werbeast ay mage ni Rut-Iger. Nagalit si Dorothea kaya tinanong niya si Vlad kung gamgamit daw ba talaga siya ng aura. Paano daw nangyari na kaya niyang maglabas ng aura pero hindi makasakay sa kabayo? Kahit daw ang matabang si Portly ay marunong sumakay. Walang magawa si Vlad sa insulto ni Dorothea sa kanya. Naiinis na si Vlad sa kanya. Kasalanan daw niya ito dahil pumunta siya sa hindi planadong bakasyon. Bakit daw siya sumama sa kay Rut-Iger at ano daw ba itong falconry na gagawin nila? Mas nagalit si Dorothea sa kanya dahil hindi nakikinig si Vlad sa kanya. Inawat at pinatigil na ni Rut-Iger si Dorothea sa pag-asar kay Vlad. Mahirap daw hiramin si Vlad sa kanyang amo. Walang magawa si Dorothea kundi sumunod kay Rut-Iger. Dumating na sila sa lugar na kung saan nila gagawin ang falconry. Ito pala ay pag-hunting gamit ang falcon. Pero sa isip ni Vlad ay mukhang hindi naman nila plano mag-hunting dahil hanggang ngayon ay di pa nila pinapalabas ang falcon. Ang isang kasama ni Rut-Iger ay may napansin na mga naglalakad na grupo ng tao. Sinabi ni Rut-Iger na itaas ang kanilang bandila para malaman ng mga taong ito na kakampi sila at para hindi matakot sa kanila. Ang grupong naglalakad pala ay mga peregrino. Itinaas na nga nila ang kanilang bandila at pwede na silang magsimula sa pag-hunting. Sa hindi kalayuan naman ay may grupo ng mga kabayo at nangingibabaw dito ang isang itim at may mahabang buhok na kabayo. Ang kabayong ito ay tila may naramdaman sa ilalim ng lupa. Anong panganib kaya ang nakaamba sa mga taong nasa kapatagan? Alamin po natin yan sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana ay inyong nagustuhan. Huwag pong kalimutan na i-like ang ating videos at mag-subscribe po sa hindi pa nakakapag-subscribe. See you soon.